Superman laban kay Shazam 2 sa pinakamakapangyarihang bayani sa Detective Comics at dalawang lalaki na madalas naglalaban. Pero ngayon, sige, subukan nating tapusin na ito minsan at para sa lahat. Kapag naglaban sina Superman at Shazam, sino ba talaga ang dapat manalo sa bawat pagkakataon? Talaga bang kailangang maging dikit ang laban? Pag-usapan natin. Sa isang malayong mundo na tinatawag na Krypton, isang sanggol na nagngangalang Kal-El ang isinilang sa mapagmahal na mga magulang, ang matapang na astronaut na si Lara, at ang henyo na siyentipiko na si Jor-El. Nang matuklasan ni Jor-El na malapit nang magwakas ang kanilang planeta, pinili niyang ilagay ang kanyang sanggol sa isang maliit na raket papuntang daigdig. Doon, sa ilalim ng dilaw na araw, lalaki si Kal at magiging isang pambihirang nilalang matapos ang pagbagsak. Sa Smallville, Kansas, nagtapos ang kanyang paglalakbay at inampun siya ng mababait na magsasaka, sina Martha at Jonathan Kent. Pinangalanan siyang Clark, pinalaki na may prinsipyo at tinuruan ng tama't mali. Sa kalaunan, lilipat si Clark sa masiglang lungsod ng Metropolis at magiging pinakadakilang superhero na nakilala ng mundo. Ngayon si Superman, iniisip ng lahat na alam nila ang mga kapangyarihan ni Superman. Super lakas, bilis, tibay, heat vision, at freeze breath. Pero ito ang totoo. Karamihan sa mga tao ay hindi alam kung gaano talaga kalupit at labis ang mga kakayahang ito. Simulan natin sa kanyang lakas. Si Superman minsan nag-bench press ng bigat ng buong planeta sa loob ng 5 araw ng tuloy-tuloy, halos hindi man lang pinagpawisan. Hinawakan niya ang maliit na itim na butas sa palad at itinulak ang mga planeta na parang beach ball. Ang tanging paraan para subukan ang kanyang hangganan ay magbukas ng pan-dimensional na wormhole na kayang lamunin ang mundo. At hindi pa kasama dyan ang mga bagay na kosmiko. Ito ay isang tao na yumanig ng maraming universo habang nakikipaglaban sa isang alternatibong bersyon ng kanyang sarili. At minsan ay nakipaglaban pa sa isang konseptual na demonyo. Sa bawat punto ng panahon, sa bawat mundo na umiiral, sabay-sabay. Hindi lang basta malakas si Superman sa Detective Comics, kasing lakas siya ng kinakailangan ng kwento. Dahil kailangang manalo si Superman. Iyan ang papel niya sa universo. At kasing imposible rin siyang masaktan. Binugbog na si Superman ng mga Kryptonian. Tinanggap ang mga suntok mula kay Doomsday. At napalipad sa iba't ibang kontinente o kahit sa pagitan ng mga planeta nang wala man lang gasgas. Nabuhay siya sa loob ng mga itim na butas, hindi ininda ang pagbagsak ng buong mga universo, at tiniis pa ang mabasag sa walang hanggang mga realidad. Tinanggap niya ang mga suntok mula kay Darkseid na pinalakas pa ng anti-life equation. Tinanggap niya ang pinagsamang lakas ng buong emotional spectrum at lahat ng mahika sa universo ng sabay-sabay. Tumayo pa rin siya kahit pinasabugan siya ng baston ni GOG. Taglay ang kapangyarihan ng tagapangalaga, mga Diyos, at pinagmulan, lahat pinagsama sa isa. Siya na lang ang natitirang bayani. Nang sinipsip ng pinakamatinding vampira, si Mandrake, ang buong Detective Comics literal siyang pumasok mismo sa pinagmulan. Isang bagay na wala pang ibang nilalang na nabuhay pagkatapos gawin. At nandyan pa ang bilis niya na parang nandadaya na talaga. Si Superman mismo ang nagsabi na lampas na siya sa mga konsepto tulad ng distansya. Kaya niyang mag-react sa loob ng attoseconds at gumalaw sa Planck time. Pinag-uusapan na natin dito ang bilis na hindi na masukat. Kaya niyang gumalaw sa mga dimensyon na walang espasyo o oras, lumitaw kahit saan agad-agad, at sa laban, kaya niyang talunin halos kahit sino sa comics sa bilis. Bago pa nila mapansin na nagsimula na ang laban. Maliban na lang kung ikaw si Barry Allen o Wally West, hindi ka talaga makakasabay. Period. Hindi rin natin dapat kalimutan ng heat vision at freeze breath niya. Sobrang lakas din ng mga ito. Napahinto ng kanyang freeze breath ang mga Kryptonian, Lantern, Wonder Woman, at si Darkseid. Ang kanyang heat vision, mas mainit pa sa araw. Sapat ang lakas para masaktan ang mga Diyos na kalaban. At sapat ang katumpakan para hiwain halos kahit ano. Sa huli ng araw, si Superman ay hindi lang basta superhero, siya ang superhero, ang pamantayang ginto, ang siyang pinaghahambingan ng lahat ng iba pang karakter sa comics. Hindi lang kahanga-hanga ang kanyang mga kapangyarihan. Sobrang taas ng antas nito
at mahirap maintindihan hanggat walang ebidensya. Pagdating sa pagtupad sa hype, hindi lang niya ito natutupad, siya mismo ang nagtatakda nito. Si Billy Batson ay batang ampon na walang pamilya, pero nang ampunin siya ng pamilya Vasquez, nagkaroon siya ng tahanan. Pero hindi pa sapat ang pagbabago sa buhay niya. Tinawag pa siya ng salamangkero para malaman kung karapat-dapat siya sa pambihirang kapangyarihan. Noong una, inisip ng salamangkero na hindi siya karapat-dapat. Pero matapos marinig ang pagsisikap ni Billy na maging mabuti, napagpasyahan niyang may potensyal ito. Ibinahagi niya kay Billy ang kapangyarihan at karunungan ni Solomon. Ang lakas ni Hercules, ang tibay ni Atlas, ang kapangyarihan ni Zeus, ang tapang ni Achilles, at ang bilis ni Mercury. Tuwing binibigkas niya ang mahiwagang salita, nagiging superhero siyang si Shazam at binibigyan siya ng lakas ni Hercules. Si Shazam ay malinaw na napakalakas, higit pa sa karaniwang tao. Isa siya sa pinakamalalakas na bayani sa buong Detective Comics. Maraming pagkakataon na ang lakas ni Shazam ay inihalin tulad mismo sa lakas ni Superman. Madalas na nagkakapantay ang dalawa pagdating sa lakas, at wala talagang nakakalamang sa isa't isa. Halimbawa, nag-arm wrestling sila ng ilang oras. Masasabi kong halos pantay na pantay sila sa lakas, at hindi lang yan ang nagawa ni Shazam. Ginamit niya ang lakas niya para gumawa ng black hole gamit ang suntok. Napigilan niya ang buwan na lumihis sa orbit at natalo ang puwersa nito. Kaya naging mas malakas pa siya kay Wonder Woman. At silang dalawa ni Superman ay nagsanib puwersa para buhatin ang isang aklat na puno ng walang hanggang mga pahina at walang hanggang mga alaala. Kaya sa madaling salita, nagsanib sila para buhatin ang kawalang hanggan. Oo, sobrang lakas ni Shazam. Meron din siyang tibay ni Atlas. Ibig sabihin napakatibay niya. Halos hindi masira o masugatan. Palagi niyang natatanggap ang mga suntok at atake mula kina Black Adam o kahit pa sina Superman at Wonder Woman. Si Shazam ay parang hindi man lang natitinag sa lahat ng yon. Hindi man lang siya nagagasgas, lalo na ang mapabagsak siya. Natanggap na ni Shazam ang mga atake mula kay Set, Diyos ng Egypt, at kay Spectre, ang pot ng Diyos. Ayos lang siya. Natanggap na niya dati ang mga atake ng Justice League. At dahil ang tibay ni Shazam ay nakabatay sa mahika, kaya niyang mabuhay sa mga atake na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong malalakas na tao. Kinaya ni Shazam ang isang atake na pansamantalang inilabas lahat ng laman loob niya sa labas ng katawan niya. Ayos lang siya pagkatapos. Pero kumbinsido siyang wala ng ibang miyembro ng Justice League ang makakayanan ng ganoong atake at manatiling nakatayo. Dahil sa bilis ni Mercury, may super bilis din si Shazam. Mas mabilis pa siya sa mabilisang galaw. Kaya niyang talunin si Wonder Woman sa takbuhan at makipagsabayan kay Superman. Kaya pa nga niyang makipagsabayan kay Flash noon, hanggang sa punto na naiilagan niya ang mga atake ni Flash at nahuli pa niya si Flash. Iniisip nila na pareho sila ng kapangyarihan at na si Shazam ay gumagamit din ng Speed Force. At syempre, si Shazam ay nakakakuha ng kapangyarihan mula kay Zeus. Hindi lang ito ang nagbabago kay Billy para maging Shazam, kundi kaya rin niyang bigkasin ang salita at magpakawala ng matinding kidlat na bumabagsak mula sa langit. Sobrang lakas nila, hindi lang nila nasaktan si Superman, kundi pati na rin si Wonder Woman at Black Adam. Kaya dalawang napakalakas at mahiwagang nilalang din. Sino ang mananalo? Sige, himayin natin ngayon. Maraming beses nang naglaban ang dalawang ito. Nasubukan na ang kanilang mga kapangyarihan laban sa isa't isa. At halos palaging itinuturing silang magkapantay. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na opisyal na aminin ng Detective Comics na mas magaling o mas makapangyarihan ang isa kaysa sa isa pa. Dahil sobrang dikit at klasikong laban ito. Parang Hulk laban kay Thor sa Marvel. Hindi magkakaroon ng opisyal na sagot sa mga comics dahil sobrang dikit talaga ng laban. At saka, nakadepende talaga ito kung sino ang gusto ng manunulat na manalo sa partikular na laban. Pero hindi naman ako manunulat, kaya susubukan kong ibigay ang tiyak kong sagot dito ngayon. Pagdating sa lakas, halos magkapantay talaga sila sa maraming aspeto. Tulad ng si Shazam ay siguradong kayang saktan si Superman gamit ang kanyang mga atake. Si Superman ay siguradong kayang saktan si Shazam gamit din ang kanyang mga atake. Nag-arm wrestling na sila noon. Halos pantay ang lakas hanggang sa nag-transform sina Freddy at Mary
Kaya naiwan si Shazam na may isang katlong kapangyarihan na lang. Pero ganito yan. Kahit na itinuturing ni Shazam ang sarili niya na kapantay ni Superman, kahit pa ituring din siya ni Superman na kapantay niya. Sa totoo lang, hindi ibig sabihin nun na magkapantay talaga sila. Tandaan mo, pareho nang sinabi ni na Martian Manhunter at Wonder Woman na kapantay nila si Superman. Noon din, nabanggit na ni Clark ang katulad na bagay. Wala sa kanila ang may mga gawaing lakas na katulad ng kay Superman. Wala sa kanila ang may konkretong ebidensya. Pero pagdating kay Superman, halos nawasak niya ang universo habang nakikipaglaban sa isa pang bersyon ng sarili niya. At palagi niyang nakakaya na lumaban sa mga kontrabida na may kapangyarihang sumira ng mga universo o kaya naman ay umaatake sa kanya. Sa lahat ng pinagsamang kapangyarihan ng isang universo, natalo niya si Darkfather gamit lang ang isang suntok, isang alternatibong bersyon ni Darkseid na nagmamay-ari ng anti-life equation. Nakipaglaban siya laban sa mga nilalang mula sa ikalimang dimensyon, sa isang laban na nangyari kahit saan at sa lahat ng panahon. Sabay-sabay, nayanig niya ang walang hanggang kaharian ng Phantom Zone gamit lang ang kanyang galit at nagbanta na tuluyang pakawalan at sirain ito. At syempre, pagkatapos magbabad sa araw, nagawa niyang talunin agad ang World Forger at sirain ang kanyang kapalit. Multiverse. Hindi talaga kayang tapatan ni Shazam ang mga ganyang nagawa. Ang pinakamagandang nagawa niya ay ang makatulong sa pag-angat ng Infinite Book na may infinite na mga pahina. At kahit doon, kasama niya si Superman sa pagbubuhat nun. Pwede mo ring gawin ang parehong bagay pagdating sa tibay at bilis. Pwede mong sabihin na halos magkapantay sila, pero mas marami at mas mataas ang mga nagawa ni Superman. Kaya kailangan mong ibigay ang lamang sa kanya. Halimbawa, halos hindi masira si Shazam, pero nakita na talaga natin si Superman na nakaligtas sa mga imposibleng sitwasyon. Nakaligtas siya sa direktang atake ni Darkseid gamit ang anti-life equation at sa mga suntok. Sa buong lakas ng lahat ng mahika sa multiverse, buong lakas ng Speed Force, at buong lakas ng emotional spectrum, sabay-sabay niyang kinaya. Nakaligtas pa nga si Superman nang pumasok siya mismo sa Source, ang pinaka-pinagmumulan ng enerhiya sa Detective Comics na siyang lumikha ng buong Detective Comics. At kahit na sobrang bilis ni Shazam at nahuli niya si Superman gamit ang ilan sa kanyang speed blitzes noon, mas mabilis pa rin si Superman. Napakaraming hindi masukat na speed feats si Superman na hindi mo na mabilang. Ang espasyo at oras ay literal na hindi hadlang para sa kanya. Napatunayan niya na ang bilis niya ng mas marami kaysa kay Shazam. Ang mahalagang bagay dito ay ang mahika ni Shazam at ang katotohanang mahina si Superman sa mahika. Si Shazam ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang na may mahika sa buong Detective Comics. Ang kanyang kidlat ay palaging nakakasakit kay Superman noon. At si Billy ay nakadalawang suntok pa kay Clark gamit ang suntok na may halong mahika. Bagamat inamin niyang tsamba lang talaga yon. Pero kahit malakas ang mahika ni Shazam, sa tingin ko mas malakas pa rin si Superman. Diretsahan na. Inamin pa nga niya na palagi siyang nagpapahinay-hinay laban kay Shazam dahil alam ni Clark na bata lang siya. Kahit na subconsciously lang ito, hindi pa talaga nagbigay todo si Superman laban kay Shazam. Pero nanalo pa rin siya sa maraming laban. Dagdag pa, base sa lahat ng nagawa ni Super-Ann, malamang mas malakas talaga siya. Si Superman din ang mas magaling at mas bihasang mandirigma dahil sa karunungan ni Solomon at tapang ni Achilles. Si Shazam ay bata pa rin at lumalaban siya na parang bata. Si Superman naman ay isa talaga sa pinakamagagaling na mandirigma sa buong mundo. Sinanay siya ni na Batman at Wonder Woman at napatunayan na niya ang kanyang galing at karanasan ng paulit-ulit. Naranasan na ni Clark mawalan ng kapangyarihan pero natalo pa rin niya ang mga alternatibong Batman. Kaya magaling talaga siyang mandirigma. Isa rin siyang tunay na eksperto sa paggamit ng kanyang mga kapangyarihan sa laban. Sa puntong kapag nagalit siya at talagang nagpakawala ng lakas, halos wala nang makakatalo sa kanya.
Ang laban na ito ay simple lang dahil si Shazam ay pinalalakas ng mga kahinaan ni Superman. At si Superman naman ay nagpipigil kapag kaharap si Shazam. Yan ang dalawang bagay na pabor kay Billy. At kahit ganoon, mas makapangyarihan pa rin si Superman. At kapag nagdesisyon na si Superman na tigilan ang pagbibiro, tatalunin niya si Shazam. At nakita na natin ito dati. Nang tuluyan ng hindi nagpakahinahon si Superman, natalo niya si Shazam at si Supergirl ng sabay. Isa itong iconic na laban at siguradong pareho silang may tsansang manalo. Kung aalisin mo ang comics at kwento at ikumpara lang ang dalawang mandirigma, sa tingin ko magiging simple ito. Sa tingin ko tatalunin ni Superman si Shazam. Walang tanong-tanong, panalo si Superman. Pero ano sa tingin ninyo? Mag-comment lang kayo sa ibaba. Alam kong marami kayong opinyon at nararamdaman dito, sigurado ako. At kung nanatili ka hanggang dulo at natapos mo ang video, ang galing mo. Maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta sa amin. At kung gusto mong mag-subscribe, sige, mag-subscribe ka na. Makakapanood pa kayo ng mas marami pang ganitong video bawat linggo. Kita-kits tayo hanggang sa susunod.